Sa modernong panahon, kung kailan uso ang internet, masasabing mas mabilis at mas magaan ang ating buhay. Gayunpaman, may mga pagkakataong ang internet din ang nagiging dahilan upang masira ang ilang buhay at patunay dito ang kaso natin ngayong araw. Enero 2023, halos matulala si Marco Valderas, 29 anyos, matapos makatanggap ng mensahe mula sa isang katrabaho. May kasama itong Telegram link at simpleng tanong kung siya raw ba ang lalaking nasa video. Noong una, inakala ni Marco na biro lamang yon. Ngunit nang buksan niya ang link, agad siyang natigilan. Sa video, kitang-kita niya ang kanyang sarili sa loob ng isang pribadong kwarto kasama ang isang mag-partner na minsan niyang nakilala online. Sa file na yon, malinaw ang kanyang muka at pagkakakilanlan. Makikita siyang katalik ang isang babae habang may isang lalaking nakaupo sa gilid ng kama at nanonood. Makalipas ang ilang minuto, sumali rin sa eksena ang lalaki hanggang sa natapos ang clip. Unti-unti siyang nilamon ng takot at kaba, lalo na dahil may asawa siya. Sa isip ni Marco, oras na makarating ang video sa kanyang pamilya, maaaring tuluyang masira ang kanyang buhay. Matapos ang insidenteng yon, nagsimula niyang balikan sa isip kung paano niya nakilala ang mag-partner kasama niya sa recording. Ang dalawa ay sina Ramon Lagman at Sheila Villarta, isang live-in couple na nasa early 30s at nakatira sa isang condominium sa Quezon City. Sa labas, normal at maayos ang tingin ng mga tao sa kanila. Mayroon silang pinapatakbong negosyo at wala pa umanong kinasasangkutang gulo o eskandalo. Gayunpaman, sa likod ng kanilang pribadong buhay, mayroon pala silang lihim na gawain na matagal na nilang kinukubli. Ayon sa investigasyon, madalas silang naghahanap ng mga lalaking maaaring sumama sa kanilang exploration sa pamamagitan ng online groups at anonymous social media accounts. Karaniwan umanong gumagamit si Sheila ng peking account kung saan nagpapanggap siyang single na naghahanap lamang ng open-minded na makakausap online. Madalas ay normal na kwentuhan lamang ang simula ng kanilang usapan sa mga target na lalaki. Unti-unti niyang kinukuha ang tiwala ng mga ito sa pamamagitan ng araw-araw na pagchat-chat at minsan ay video calls. Ang kaso ni Marco, halos 2 linggo rin umano siyang kinakausap ni Sheila bago siya tuluyang pumayag na makipagkita. Ayon sa investigasyon, maingat umanong ipinakilala ni Sheila ang setup kay Marco upang hindi ito mabigla. Una niyang sinabi na nais lamang umano nilang makahanap ng third-party companion para sa kanilang pribadong fantasy bilang mag-partner. Noong una nagdalawang isip pa si Marco dahil alam niyang may asawa at anak siya, ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unti umano siyang naging komportable kay Sheila. Madalas din umano nitong sabihin na discreet at pribado lamang ang lahat at wala raw dapat ikatakot. Bago ang minsang pagkikita, ilang beses pa siyang tiniyak ni Sheila na walang ibang makakaalam sa mangyayari. Nagpadala rin umano ito ng mga larawan ng condo unit upang palabasing ligtas at maayos ang lugar. Dahil dito, tuluyan nang pumayag si Marco na makipagkita sa mag-partner. Sa unang tingin, tila consensual at maayos naman ang setup. May inuman, kwentuhan at minsan ay tila normal lamang na pribadong kasunduan sa pagitan ng mga taong nasa hustong edad. Dahil dito, walang gaanong naghihinala sa tunay nilang motibo. Ayon sa ilang naging biktima, maingat din umano si Ramon at Sheila sa pakikitungo sa mga inimbitahan nila. Pinaparamdam nilang ligtas at pribado ang lahat ng mangyayari sa loob ng bahay.
Ngunit hindi alam ng mga lalaking pumupunta roon na may isa pang dahilan kung bakit ginagawa ng magpartner ang mga naturang pagkikita. Sa loob ng kwarto nila Ramon at Sheila, may isang maliit na kamera na nakatago sa loob ng aparador malapit sa kama. Halos hindi ito mapapansin dahil nakasilip lamang ang lente sa maliit na butas sa kahoy habang natatakpan ng mga nakasabit na damit at kahon ang paligid nito. Ayon sa investigasyon, tuwing may iniimbitahan silang lalaki sa bahay, palihim nilang nire-record ang buong pangyayari nang walang pahintulot ng kanilang kasama. Hindi umano alam ng mga bisita na habang abala sila sa loob ng kwarto, tuloy-tuloy na kinukunan ng hidden camera ang lahat ng nangyayari. Kalaunan, inedit umano ni Ramon at Sheila ang mga video bago ito i-upload sa mga private online groups at Telegram channels gamit ang anonymous accounts. Sa mga video clips, nakablur ang kanilang mga muka habang malinaw namang nakikita ang mga lalaking kasama nila. Sa loob ng maraming buwan, patuloy silang nakakakuha ng recordings ng walang aberya mula sa iba't ibang lalaking inimbitahan nila sa bahay. Halos lahat sa mga ito ay walang ideya na kumakalat na pala online ang kanilang muka at pribadong sandali kasama ang magpartner. Habang tumatagal, unti-unti ring lumaki ang kinikita ng magpartner mula sa kanilang iligal na gawain. At hindi nila alam, isa sa mga lalaking minsang pumasok sa kanilang bahay ang malapit ng magdala ng kanilang sikreto sa mga otoridad. Isa sa mga lalaking minsang nakasama ni Ramon at Sheila ay si Marco Valderas, 29 anyos, isang empleyado, asawa at ama na nakatira sa Pasig. Ayon kay Marco, hindi niya inaasahang muling babalik sa kanya ang gabing akala niya ay mananatiling pribado habang buhay. Sa sobrang pagkabigla, paulit-ulit niyang binalikan sa isip ang gabing yun. Ngunit kahit anong alala niya, wala siyang matandaan na may nabanggit tungkol sa recording o anumang pahintulot para kunan at i-upload ang video. Mas lalo siyang kinabahan nang makita niyang malinaw ang kanyang mukha habang nakablur naman ang magpartner. Sa tulong ng isang kaibigan na biyasa online, sinubukan niyang i-trace kung saan nanggaling ang video. Doon nila natukoy ang isang Telegram account na nagbebenta ng iba't ibang private recordings na kapareho ng kanyang kuha. Dahil dito nagpasya siyang lumapit sa mga otoridad at magsampa ng reklamo laban sa magpartner. Kasabay nito, nagsimula rin ang cybercrime investigation upang matukoy kung gaano kalawak ang operasyon ni Ramon at Sheila sa internet. Matapos ang reklamo ni Marco, agad na nagsimula ang cybercrime investigation laban kina Ramon at Sheila. Dahil sa salaysay ni Marco, agad na naganda ng operasyon ng mga otoridad upang salakayin ang kanilang condo unit. March 11, 2023, ikinasa ng tuluyan ng operasyon upang masakote ang magpartner. Bago pa man tuluyang salakayin ng condo unit, ilang oras ding nag-abang sa labas ng gusali ang mga operatiba ng Cybercrime Division. Maingat nilang minomonitor ang galaw ng magpartner upang matiyak na walang makakatakas at walang ebidensyang mabubura sa loob ng unit. Ayon sa mga investigador, plano sana nilang hintayin na parehong nasa loob ng kondo sina Ramon at Sheila bago sila kumilos. Ngunit habang nakaabang ang mga pulis sa hallway at parking area, bigla manong lumabas si Ramon mula sa elevator lobby habang may dalang wallet at susi ng sasakyan. Base sa kanilang obserbasyon, tila bibili lamang umano sa labas dahil nakapambahay lamang ito at may hawak na cellphone habang pababa ng gusali. Dahil dito, agad na nagkaroon ng tensyon sa operasyon. Nang mapansin ni Ramon ang ilang lalaking tila sumusunod sa kanya sa lobby, bigla umano itong nagduda at mabilis na naglakad pabalik sa elevator. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok, agad siyang hinarang ng mga operatiba.
Nagulat umano si Ramon at nagtangkang kumawala habang paulit-ulit na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Sa gitna ng komusyon, pilit pa umano niyang iniaabot ang kanyang cellphone na hinihinalang gagamitin sana upang balaan si Sheila o magbura ng files. Dahil dito, agad siyang pinigilan at isinakay sa gilid ng lobby habang kasabay na umakyat ang isa pang team ng mga pulis papunta sa condo unit, dala ang duplicate key na nakuha mula kay Ramon. Pagdating nila sa loob ng unit, nadatnan nila si Sheila na nagulat sa biglang pagpasok ng mga otoridad. Ayon sa mga investigador, bukas pa umano noon ang isang laptop sa loob ng kwarto kung saan nakalagi ng isang dummy account na ginagamit umano ng magpartner sa operasyon. May ilan ding external hard drives na nakakalat malapit sa kama habang natuklasan naman ang hidden camera sa loob ng aparador. Doon tuluyang nakumpirma ng mga otoridad na aktibo pa rin ginagamit ng magpartner ang kanilang iligal na operasyon hanggang sa araw mismo ng kanilang pagkakaaresto. Ayon sa mga investigador, lumabas na matagal na umanong ginagawa ng magpartner ang scheme at kumikita sila sa pagbebenta ng private recording sa online groups at Telegram channels. Agad na inaresto sina Ramon at Sheila at sinampahan ng mga kasong may kaugnayan sa illegal recording at pag-upload ng pribadong content ng walang pahintulot ng mga taong nasa video. Kahit pa nahuli na ang dalawang salarin, hindi naman nakaligtas si Marco sa multo ng sariling kasalanan. Bagamat pilit niyang itinago ang nangyari, kalaunan ay nakarating din ang recording sa kanyang asawa. Doon nagsimula ang matinding gulo sa kanilang pamilya. Ayon sa ilang malapit sa pamilya, unang nakita ng kanyang pamangkin ang video at agad nitong nakilala si Marco dahil na rin daw sa malinaw ng kuha. Nagdalawang isip umano itong ipaalam sa kanyang tita ang nadiskubre, ngunit napagdesisyonan din kalaunan na ibulgar ang katotohanan. Noong una, hindi umano makapaniwala ang asawa ni Marco at inisip na baka kamukha lamang nito ang nasa video. Ngunit matapos ang paulit-ulit na pagsisiyasat ay tuluyan niyang natanggap ang katotohanan, lalo pa nang kumprontahin niya mismo si Marco na agad na naging defensive ngunit kalaunan ay umamin din sa kanyang nagawa. Doon nagsimula ang matinding gulo sa kanilang pamilya. Ayon sa ilang malapit sa kanila, halos ilang araw ding hindi kinausap ng asawa ni Marco matapos mabunyag ang lahat. Maging ang ilan nilang kamag-anak ay nakialam na rin sa sitwasyon dahil mabilis na kumalat ang balita tungkol sa video. Habang nagpapatuloy ang kaso laban kina Ramon at Sheila, unti-unti namang nasira ang relasyon ng mag-asawa. Nawalan na umano ng tiwala ang babae kay Marco at nahirapan ng kalimutan ang kahiyang dulot ng kumalat na recording. Kalaunan, nagpa siya ang kanyang asawa na tuluyan ng hiwalayan siya at isama ang kanilang anak sa pag-alis sa bahay. Para kay Marco, iyon ang isa sa pinakamabigat na naging epekto ng insidente. Hindi lamang ang kahihiyan ng kumalat na video, kundi pati ang pagkawala ng kanyang pamilya na matagal niyang binuo. Samantala, sa pagdinig sa korte, iniharap ng prosekusyon ang mga storage devices, hidden cameras at iba't ibang digital evidence na nakuha mula sa kanilang bahay sa Quezon City. May ilan ding lumapit sa korte upang magsalaysay kung paano naapektuhan ang kanilang trabaho, pamilya at reputasyon matapos kumalat ang mga videos. Taong 2025, tuluyang nahatulan ng magpartner ng pagkakabilanggo na aabot sa tig-15 taon. Bukod dito, inatasan din silang magbayad ng moral damage sa ilan sa mga biktimang nakaranas ng kahihiyan at matinding emotional distress dahil sa pagkalat ng recordings. Para sa mga naging biktima, hindi naging madaling mabawi ang takot at kahihiyang dulot ng nangyari. May ilan sa kanilang aminadong nagkamali rin sa pagpayag na pumasok sa ganoong setup. Ngunit ayon sa korte,
hindi pa rin sapat yun upang bigyang katwiran ang lihim na pagre-record at pagpapakalat ng pribadong videos ng walang consent. Samantala, tuluyan namang nasira ang pamilya ni Marco. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag at paghingi ng tawad, nagpa siya ang kanyang asawa na hiwalayan siya matapos mabunyagang pagtataksil at kahiyang dulot ng kumalat na video. Para kay Marco, hindi lamang takot at kahihiyan ang iniwan ng insidente kundi pati pagkawasak ng relasyong matagal niyang binuo. At sa huli, naging malaking babala ang kaso tungkol sa panganib ng maling pagtitiwala sa internet at sa mga pribadong bagay na maaaring gamitin laban sa isang tao. Dahil sa isang hidden camera na nakatago sa likod ng aparador, maraming buhay ang tuluyang nasira. Hindi lamang ng mga taong nag-upload ng video, kundi maging ng mga maling desisyong ginawa ng ilan sa mga naging biktima nito.